Bago tayo magumpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo, habang pinapakinggan mo ang kwentong ito, may parte ng buhay ni Caspian na kahawig din ng tahimik mong pinagdaraanan. Yung tipong kahit pagod ka na, umiti ka pa rin dahil wala ka namang ibang pagpipilian kundi lumaban. Sa mata ng maraming tao, si Caspian Lira ay isa lamang ordinaryong food delivery rider. Araw-araw, makikita siyang nakasuot ng kupas na jacket, may bitbit na malaking delivery bag sa likod at laging nakasakay sa isang lumang motor na halos mas kabisado pa niya ang tunog kaysa sariling tibok ng puso. Kapag umuulan, basa ang laylayan ng pantalon niya. Kapag tirik ang araw, parang sinusunog ang balat niya sa init ng kalsada. Kapag gabi naman, madalas siyang abutan ng huling order sa mga kondo, opisina, ospital, at minsan pa nga sa mga bahay na ang bakod ay mas mataas pa sa pangarap ng mahihirap. Pero hindi nagrereklamo si Caspian. Sa bawat pag-abot niya ng pagkain sa customer, may kalmado siyang ngiti. "Enjoy your meal po," lagi niyang sinasabi kahit minsan ay hindi man lang siya tinitignan ng tumatanggap. May iba pang nagrereklamo kahit hindi siya ang may kasalanan. May iba namang halos ipamukha sa kanya na mababa ang trabaho niya, na para bang ang naghahatid ng pagkain ay walang dignidad. Ngunit sanay na si Caspian sa ganoong tingin. Mas masakit na tingin ang matagal na niyang tiniis mula sa sariling pamilya. Lumaki si Caspian sa bahay ng mga Lira, isang pamilyang kilala sa kanilang lugar dahil sa dating trabaho ng ama niyang si Brigido Lira. Si Brigido ay dating branch manager ng isang bangko, mahigpit, maayos manamit at palaging naniniwala na ang respeto ay nakukuha sa titulo at posisyon. Kapag nagsasalita ito, parang lahat ng nasa paligid ay dapat tumahimik. Sa kanya, ang anak na maipagmamalaki ay yung nakaputing uniforme, may sariling opisina, may pangalan sa calling card at hindi namumuhay sa kalsada. Ang ina naman ni Caspian na si Dominga Lira ay kilala sa kanilang barangay bilang babaeng laging present sa mga civic meetings, charity lunch at social gatherings. Mahilig siyang magsuot ng alahas kahit simpleng handaan lang ang pupuntahan. Mahilig din siyang magkwento tungkol sa tagumpay ng pamilya, pero madalas ang pangalan lang ng panganay niyang si Berenice Lira Sandoval ang naririnig ng mga tao. "Ang anak kong si Berenice, doktor na." Laging bungad ni Dominga kapag may kausap. "Nasa malaking ospital, napakatalino, napakabait, hindi kami binigyan ng kahihiyan." Kapag naroon si Caspian sa tabi, tahimik lang siya. Hindi naman siya tinatanong kung kamusta siya. Hindi tinatanong kung ano ang pangarap niya. At kung sakali mang may magtanong, mabilis na iniiba ni Dominga ang usapan. Si Caspian ay, nag-e-explore pa ng buhay. Minsan niyang sinabi sa harap ng mga kaibigan. Nag-e-explore. Iyon ang magalang na salitang ginagamit nila para hindi sabihing palpak ang tingin nila sa kanya. Bata pa lang, iba na si Caspian sa inaasahan ng ama niya. Habang si Berenice ay palaging nasa honor roll, si Caspian naman ay mas madalas makita sa kusina kasama si Manang Iluminada, ang matandang kasambahay na halos naging pangalawang ina niya. Hindi dahil tamad siya mag-aral, kundi dahil mas interesado siyang matuto kung paano kumikita ang maliliit na tao. "Manang, bakit po kailangan ninyong itabi ang buto ng manok?" tanong niya noon habang nakaupo sa bangkito. Ngumiti si Manang Iluminada habang naghihiwa ng gulay. "Para may pangsabaw bukas, Totoy. Sa bahay ng may kaya, tapon lang yan, pero sa taong marunong magtipid, pagkain pa rin yan." Tahimik iyong tinandaan ni Caspian. Sa eskwelahan, mahilig siyang gumawa ng maliliit na negosyo. Minsan nagbenta siya ng homemade pastillas na tinulungan gawin ni Manang Iluminada. Minsan naman ay nag-offer siya ng printing service sa mga kaklase gamit ang lumang printer sa bahay. Hindi siya ang pinakamataas ang grado, pero siya ang batang marunong umikot ang isip kapag pera, puhunan at pangangailangan ng tao ang pinag-uusapan. Pero hindi iyon nakikita ni Brigido. "Wala kang disiplina," madalas sabihin ng ama niya. "Kung gusto mong umangat, mag-aral ka ng kursong may pangalan. Hindi yung kung ano-anong racket ang iniisip mo." Nung nasa kolehiyo na si Caspian, doon lalong lumalim ang lamat sa pagitan ilan ng pamilya niya. Gusto ni Brigido na kumuha siya ng kursong may prestisyo, accountancy, law o medicine.
Ngulit pinili ni Caspian ang business technology. Gusto niyang maintindihan kung paano pinagsasama ang negosyo at digital systems. Noon pa man, napapansin niya na ang problema ng maliliit na tindahan at delivery workers. Maraming kumikita sa kanila pero sila mismo ang pinakakaunti ang napupunta. Business technology? Malamig na tanong ni Brigido nang makita ang enrollment form. Ano yan? Larong-laro sa computer? Hindi po pa. Mahinahong sagot ni Caspian. Gusto ko pong gumawa ng system na makakatulong sa maliliit na negosyo, yung hindi sila kinakain ng mataas na fees. Napahagalpak si Berenice noon habang nakaupo sa dining table. Caspian, minsan talaga ang idealistic mo. Hindi mabubuhay ang tao sa awa. Hindi sumagot si Caspian, pero sa loob niya, may isang pangarap na unti-unting tumitibay. Lumipas ang mga taon, nagtapos siya. Hindi man may pinakamataas na medalya, pero may dalang plano. Nakipagsosyo siya sa isang dating kakilala sa business seminar, si Osric Villamayor. Magaling magsalita si Osric, maayos manamit, mabango, at laging may dalang folder na parabang lahat ng hawakan niya ay siguradong yayaman. Caspian, ikaw ang utak sa system, ako ang bahala sa investors, sabi ni Osric noon. Partner tayo, kapag lumaki to, babaguhin natin ang delivery industry. Naniwala si Caspian. Ibinuhos niya ang ipon, oras at halos buong pagkatao niya sa unang bersyon ng platform. Gabi-gabi siyang puyat. Minsan, sa computer shop na siya natutulog dahil wala siyang pambayad sa mas maayos na workspace. Ngumit bago pa mailunsad ang proyekto, nawala si Osric dalang ilang files, contacts at maliit nilang puhunan. Doon unang bumagsak si Caspian. Pag-uwi niya sa bahay, basang-basa siya sa ulan. Naninginig ang kamay niya habang hawak ang folder ng mga dokumentong halos wala ng silbi. Inabutan niya sina Brigido at Dominga sa sala. Mahina niyang sabi. Naloko po ako. Hindi siya inayakap. Hindi siya tinanong kung kumain na ba siya. Hindi siya pinaupo. Tinignan lang siya ni Brigido na parang isang basang-basahan sa gitna ng mamahaling sahig. Sabi ko sa'yo, puro ka pangarap, puro ka eksperimento. Ngayon, ano? Pahiya ka na naman. Brigido, mahinang awat ni Dominga, pero hindi dahil naawa siya kay Caspian. Natatakot lang siyang marinig ng kapitbahay ang sigawan. Lumapit si Berenice mula sa hagdan, nakahalukip-kip. Caspian, minsan kailangan mong tanggapin na hindi lahat ng tao pang negosyo. Baka dapat maghanap ka na lang ng simpleng trabaho. Yung bagay sa'yo. Bagay sa'yo. Parang kutsilyong mabagal na ibinaon sa dibdib ni Caspian ang mga salitang iyon. Kinabukasan, umalis siya sa bahay. Wala siyang dalang mana, wala siyang dalang suporta, wala siyang dalang pangalan. Isang lumang backpack lang, ilang damit, cellphone, charger at isang makapal na notebook kung saan nakasulat pa rin ng mga plano niyang ayaw niyang bitawan. Sa unang buwan, nakitira siya sa maliit na kwarto ng kaklase. Pagkatapos, nang hindi na niya kayang hiya, naghanap siya ng trabaho. Doon siya napunta sa pagiging food delivery rider. Sa simula, hindi madali. Hindi siya sanay sa init ng kalsada, sa biglang preno, sa customer na galit, sa guard na minamaliit siya, sa restaurant staff na pinaghihintay siya ng matagal. Minsan, halos maghapong wala siyang matinong kain dahil inuuna niya ang gasolina at bayad sa motor. Isang gabi, habang naghihintay ng order sa labas ng isang lugawan, nakilala niya si Nerissa Paho, ang may-ari ng maliit na karinderyang iyon. Pagod na pagod si Nerissa, may bimpo sa balakat at lapis sa tenga habang kinukwenta ang benta. Kuya Ryder, pasensya na ha, medyo matagal. Ako lang kasi mag-isa ngayon, sabi nito. Ayos lang po. Napansin ko lang po, ang dami niyong order pero parang lugi pa rin kayo. Napatingin si Nerissa sa kanya. Aba, marunong kang tumingin sa negosyo. Konti lang po, mahini niyang sagot. Masyado pong mataas ang kaltas sa inyo ng app. Kung may direct delivery coordination kayo sa regular customers, baka mas lumaki kita nyo. Natigilan si Nerissa. Rider ka pero parang consultant magsalita. Ngumiti lang si Caspian.
Doon nagsimula ang isang maliit na pagbabago. Sa bawat restaurant na pinupuntahan niya, nakikinig siya. Sa bawat rider na nakakasama niya sa parking area, nagtatanong siya. Sa bawat reklamo ng tindera, driver, kusinera at mekaniko, isinusulat niya sa notebook. Nakilala niya rin si Tavion Arguelles, ang isang dating seaman na napilitang mag-rider matapos magkasakit ang anak. Malakas tumawa si Tavion, pero kapag napag-uusapan ng pamilya, lumalambot ang boses. Pre, alam mo bang kahit may sakit ang anak ko, pumapasok pa rin ako kahit nilalagnat. Kasi kapag hindi ako bumiyahe, walang gamot. Ganon kasimple. Tahimik na tumundog si Caspian. Nakilala niya rin si Kaomel Tundag, ang isang mekaniko may maliit na talyer sa gilid ang palengke. Kapag nasisiraan ang motor si Caspian, doon siya pumupunta. Wala ka na namang tulog, ano? Tanong ni Kaomel habang inaayos ang kadena ng motor niya. May hahabulin lang po akong deliveries. Hindi ka motor bata, tao ka. Kahit makina kapag hindi pinahinga, bibigay. Napangiti si Caspian. Opo, Kaomel. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago sa buhay niya ay nang makilala niya si Doña Celestina Vera, isang matandang customer na nakatira sa lumang bahay na may malawak na hardin. Unang delivery niya roon ay simpleng sopas at gamot. Ngunit nang mapansin ng matanda na inaayos ni Caspian ang mali sa resibo ng restaurant, kinausap siya nito. Hindi ka lang rider, sabi ni Doña Celestina habang nakaupo sa beranda. May mata ka sa sistema. Rider lang po ako, ma'am, sagot niya. Hindi, mariin nitong sabi. Ang taong marunong makakita ng mali sa maliit na bagay, kayang magtayo ng tama sa malaking bagay. Mula noon, paminsan-minsan siyang tinatawag ni Doña Celestina para kausapin. Hindi bilang utusan, hindi bilang hamak, kundi bilang taong may potensyal. Ipinakita ni Caspian ng notebook niya, ang mga datos, ang plano para sa isang delivery platform na hindi abusado sa rider at hindi rin pahirap sa maliliit na tindahan. Tinawag niya itong Hiraya Loop. Hiraya dahil pangarap, paliwanag niya. Loop dahil gusto kong ikonekta ang tindera, rider, customer at komunidad nang walang nilalamangan. Matagal na tinitigan ni Doña Celestina ang mga papel. Pagkatapos ay ibinaba nito ang salamin at ngumiti ng bahagya. Poponduhan kita, sabi nito. Nanlaki ang mata ni Caspian. Ma'am? Pero hindi kita bubuhatin. Tutulungan lang kitang tumayo. Ikaw ang lalakad. Doon nagsimula ang panibagong yugto ng buhay ni Caspian. Sa loob ng 3 taon, sa piningin ng iba, ay rider pa rin siya. Naghahatid pa rin siya ng pagkain, nagmumotor pa rin siya sa ulan, pinipila pa rin siya sa restaurants. Ngunit sa likod ng lahat, unti-unti niyang binubuo ang Hiraya Loop kasama ang ilang taong naniwala sa kanya. Si Nerissa ang unang partner merchant, si Tavion ang tumulong kumbinsi sa ibang riders, si Kaomel ang naging katuwang sa maintenance system, si Doña Celestina ang tahimik na gabay at investor. Hindi niya ginamit agad ang buong pangalan niya sa mga dokumento. Sa ilang papeles, si Lira lamang ang nakalagay. Hindi dahil ikinahihiya niya ang sarili, kundi gusto niyang palaguin muna ang negosyo nang hindi nakikialam ang pamilyang minsan na siyang hinusgahan bago pa siya makapagsimula. Isang hapon habang nasa maliit na opisina siya ng Hiraya Loop, isang inuupahang second floor sa taas ng lumang bakery, pumasok si Sibelia Quenevar, ang bagong hire niyang executive secretary. Maayos ang tindig nito, mabilis magtrabaho at hindi mahilig sa paligoy-ligoy. Sir Caspian, sabi ni Sibelia habang hawak ang tablet, confirmed na po ang meeting with regional partners next week. May interest din po mula sa Singapore. Napatigil si Caspian sa pagtingin sa laptop. Singapore? Ulit niya. Opo, at kung magtutuloy-tuloy ito, kailangan na nating ihanda ang board structure. Hindi na po ito maliit na negosyo. Napatingin si Caspian sa bintana. Sa ibaba, may mga rider na nagtatawanan habang naghihintay ng booking. Ang iba sa kanila, dati ay walang benefits, dati walang boses.
Ngayon, kahit papaano, may sistemang nagsisimulang kumampi sa kanila. Tahimik siyang napangiti. Ngunit bago pa niya masagot si Sibelia, tumunog ang cellphone niya. Hindi niya inaasahan ang pangalan sa screen. Ma. Matagal niyang tinitigan iyon bago sinagot. Hello po? Caspian, malamig na boses ni Dominga. Anniversary namin ng papa mo sa Sabado. Uuwi ka. Hindi iyon paanyaya. Utos iyon. Bakit po? Maraming bisita. Nagtatanong sila kung nasaan ka. Hindi magandang tingnan na kulang ang pamilya. Napapikit si Caspian. Hindi miss ka namin anak. Hindi kamusta ka na anak. Kundi hindi magandang tingnan. Mahinang niyang sinagot. May trabaho po ako sa Sabado. Trabaho? May halong inis na ulit ni Dominga. Yung paghahatid-hatid mo ng pagkain, kahit isang gabi ayusin mo naman ang itsura mo, huwag mo kaming ipahiya. Tumahimik si Caspian. Sa kabilang linya nagpatuloy si Dominga. At pakiusap, huwag kang pupunta roon na amoy kalsada. Nandoon ang mga kaibigan ng papa mo. Nandoon din ang mga kasamahan ni Berenice. Mahigpit na napahawak ni Caspian ang cellphone. Sa harap niya, nakatingin si Sibelia, halatang naririnig ang bigat ng usapan kahit hindi ang buong detalye. Darating po ako, sabi niya matapos ng ilang sandali. Good, sabi ni Dominga. At Caspian? Opo. Subukan mong wag gawa ng eksena. Napatay ang linya. Matagal na hindi kumibi si Caspian. Sa loob ng maliit na opisina, naririnig niya ang mahinang ugong ng aircon, ang pagtipa ng keyboard ng staff sa kabilang kwarto, at ang malayong busina ng mga sasakyan sa labas. Lumapit si Sibelia. Sir, okay lang po ba kayo? Dahan-dahan niyang ibinaba ang cellphone sa mesa. Oo, sabi niya, pero halata sa boses niya na may lumang sugat na muling nabuksan. Kailangan ko lang umuwi sa bahay. Sa family niyo po? Tumanggo siya. Saglit na natahimik si Sibelia bago nagsalita. Do they know? Na ako ang president ng kumpanyang pinaghahandaan mo ng board meeting? Mapait na ngumiti si Caspian. Hindi. Balak niyo po bang sabihin? Tumingin siya sa lumang helmet na nakapatong sa giid ng mesa. Helmet na kasama niya noong walang-wala siya. Helmet na saksi sa ulan, gutom, pagod at tahimik niyang pagbangon. Hindi pa, sagot niya. Hindi ako uuwi para magyabang. Uuwi ako kasi anak pa rin nila ako. Ngulit sa pinakailalim ng dibdib niya, may isang tanong na ayaw tamahimik. Kung anak pa rin ba talaga ang tingin nila sa kanya? O isa lamang siyang kahihiyang kailangang itago kapag may bisita? Hindi nakatulog ng maayos si Caspian ng gabing iyon. Matapos ibaba ni Dominga ang tawag, ilang oras pa siyang nanatili sa maliit na opisina ng Hiraya Loop. Sa labas ng bintana, patuloy ang galaw ng lungsod. Mga bus na humihinto sa kanto, mga motor na nagmamadali sa ulan, mga ilaw ng tindahang paisa-isang pinapatay habang papalalim ang gabi. Ngunit sa loob ng dibdib ni Caspian, parang may lumang pintong muling bumukas. Pintong matagal na niyang pinilit sarhan. Hindi ako uuwi para magyabang, sinabi niya kay Sibela. Uuwi ako kasi anak pa rin nila ako. Pero habang paulit-ulit iyong tumatakbo sa isip niya, mas lalo niyang nararamdaman ang bigat ng tanong. Anak pa rin ba talaga ang tingin sa kanya? O isa lang siyang bahid sa magandang litrato ng pamilya Lira? Kinabukasan, kahit abala siya sa trabaho, hindi nawala sa isip niya ang imbitasyon ni Dominga. Umaga pa lang, nasa conference room na siya kasama si Sibela Quenivar, ang maayos at seryosong sekretarya niyang mabilis magbasa ng report na parabang walang numerong kayang takasan ang mga mata nito. Sir, may follow-up ang Singapore Group, sabi ni Sibela habang nakatayo sa tabi ng malaking screen. Gusto po nilang ma-finalize ang board schedule by Saturday evening. Natigilan si Caspian. Saturday evening? Iyon din ng anniversary ng mga magulang niya. Anong oras? Tanong niya. 8:30 po ng tabi. Virtual, pero kailangan niyong pumunta sa main office bago magsimula. Critical po ito sa expansion. Tumanggo si Caspian, pero halatang nasa malayo ang isip. Napansin iyon ni Sibela.
Sir, tungkol po ba ito sa family dinner? Saglit siyang ngumiti, pilit at pagod. Hindi dinner iyon si Bella. Parang attendance check lang. Kailangang makita ng bisita na buo pa ang pamilya. Pupunta pa rin po kayo? Oo, sagot niya. Baka ito na ang huling kapagkakataon na subukan kong umupo sa mesa nila nang walang tinatago sa dibdib. Hindi na nagsalita si Bella. Ngunit sa paraan ng paghawak niya sa tablet, halatang gusto niyang magsabi ng paalala na hindi lahat ng bahay ay tahanan at hindi lahat ng magulang ay marunong makita ang anak sa tamang panahon. Dumating ang Sabado. Buong araw na nagtrabaho si Caspian. Nagsimula siya sa delivery hub sa Cubao kung saan kinausap niya ang ilang bagong riders tungkol sa safety fund ng Hiraya Loop. Kasama roon si Tavion Arguelles na ngayon ay unti-unti nang nagiging leader sa hanay ng mga rider kahit ayaw pa nitong aminin. Pre, sabi ni Tavion habang inaayos ang helmet. Mukhang malalim iniisip mo ah. Uuwi ako mamaya, sagot ni Caspian. Sa pamilya mo? Tumanggo siya. Napalunok si Tavion. Alam niya ang ilang parte ng pinagdaanan ni Caspian, hindi man lahat. Gusto mo samahan kita hanggang gate? Napangiti si Caspian. Hindi na, family event yon. Family event nga, pero minsan, pamilya pa ang pinakamarunong mansakit, mahinang sabi ni Tavion. Tumahimik si Caspian. Bago siya umalis, nadaanan niya rin ang lugawan ni Nerissa Paho. Mas maaliwalas na ito kaysa dati. May bagong karatula. May 2 helper at may maliit na sticker ng Hiraya Loop sa salamin ng counter. Nang makita niya si Nerissa, agad nitong pinabalot ang mainit na arroz caldo. Dalhin mo, sabi nito. Mukha kang hindi pa kumakain. May pupuntahan pa ako. Mas lalong kailangan mong kumain. Alam ko yung itsura mo, Caspian. Yan ang itsura ng taong papunta sa lugar na hindi siya siguradong mahal siya. Hindi nakasagot si Caspian. Tinanggap na lang niya ang pagkain. Gabi na nang dumating siya sa subdivision ng mga lira. Hindi siya nagdala ng kotse kahit kaya na niya. Hindi rin siya nagpasundo kahit ilang beses nang nag-message si Sibelia na handa ang company car kung kailangan. Pinili niyang gamitin ang lumang motor niya. Suot niya ang simpleng rider jacket. Malinis pero halatang gamit na gamit. Sa likod niya, naroon pa rin ang delivery bag. Dahil bago siya pumunta sa bahay, may inihatid pa siyang pagkain sa isang matandang customer malapit sa lugar. Pagdating sa gate ng bahay, napahinto siya. Wala masyadong nagbago sa bahay ng mga lira. Mataas pa rin ang bakod. Maayos pa rin ang halaman sa harap. Maliwanag ang sala. Sa loob, rinig ang tawanan ng mga bisita, tunog ng baso, at malambot na tugtog mula sa lumang speaker na ginagamit tuwing may handaan. Sa labas ng garahe, may ilang sasakyang magagara. Ipinark niya ang motor sa gilid. Bago pa siya makalapit sa pinto, bumukas iyon at lumabas si Manang Iluminada. Mas maputi na ang buhok nito kaysa nung huli niya itong nakita. Bahagyang kuba na rin, pero ang mga mata ay ganun pa rin. Mainit, malambing at puno ng pag-aalala. Toto Caspian. Napatingin si Lia mula sa tindahan. Alam niyang galing iyon sa biniling kakanin sa palengke dahil siya mismo ang nag-abot ng bayad kay Corazon kaninang umaga. Pero hindi siya nagsalita. Salamat. Magalang na sabi ni Tino. Umupo si Vel malapit sa kanya. Kunwaring walang mali siya. Alam mo Kuya Tino, hanga ako sa inyo ni Ate Lia. Buti natitiis mo siya. Bahagyang kumunot ang noo ni Tino. Anong ibig mong sabihin? Natawa si Vel na parang nagbibiro. Wala lang. Si ate kasi tahimik masyado. Minsan hindi mo alam kung galit, malungkot o may tinatago. Nasa likod lang si Corazon, nakikinig habang nagpapanggap na nag-aayos ng paninda. Sinundan niya agad ang sinabi ng paboritong anak. Ganyan talaga si Lia mula bata. Mahirap basahin. Kaya minsan kahit ako, hindi ko alam kung ano na ang ginagawa niya. Naramdaman ni Lia ang titig ni Tino mula sa malayo. Hindi ito galit. Pero may pagkatataka. Doon unang tumusok sa kanya ang takot na unti-unti nilang itinatanim sa isip ng binata ang pagdududa. Pagkalipas ng ilang linggo, naging mas madalas ang paglapit ni Vel kay Tino. Minsan, nagpapasama raw ito sa butika dahil masakit ang ulo ni Corazon. Minsan,
Humihingi raw ng tulong sa pag-aayos ng application form para sa trabaho. Minsan nagme-message sa gabi para magtanong ng kung ano-ano. Isang gabi, nakita ni Leah ang pangalan ni Vel na lumitaw sa screen ng cellphone ni Tino habang magkasama sila sa harap ng tindahan. Hindi sinasadya ni Leah na makita, pero nabasa niya ang unang linya. "Kuya Tino, sorry kung istorbo." "Naiiyak lang ako. Wala kasi ako mapagsabihan." Napansin ni Tino ang tingin niya at agad na itinago ang phone. "Si Vel lang," sabi nito. "May problema raw sa bahay." "Anong problema?" "Hindi ko pa alam. Tatanungin ko mamaya." Tumanggo si Leah, pero malamig ang gumapang sa dibdib niya. "Bakit sa'yo siya nagsasabi?" Natigilan si Tino. "Baka komportable lang siya. Kapatid mo naman siya. Kapatid ko nga." Pero hindi siya ganyan dati. Hindi nagalit si Tino, pero halata ang pag-iingat sa boses niya. "Baka naman sinusubukan niya lang maging malapit sa atin." Gusto sanang sabihin ni Leah na hindi iyon ang nakikita niya. Pero pinili niyang tumahimik. Hindi dahil wala siyang sasabihin, kundi dahil nagsisimula na niyang makita kung gaano kahusay umarte ang kapatid niya. Samantala, gumagalaw din si Marshall sa labas. Madalas siyang nakikitang kausap ang ilang tambay sa kanto. At minsan ay narinig ni Leah na binanggit nito ang pangalan ni Ramil Soreta, dating kaklase niya noong kolehiyo. Si Ramil ay isang lalaking minsang nanligaw kay Leah, gulit hindi niya sinagot dahil mainitin ang ulo at mahilig magyabang. Matagal na niya itong hindi nakikita, kaya nagtaka siya nang marinig ang pangalan nito. Isang hapon, habang pauwi si Leah mula sa trabaho, nakita niya si Marshall at Ramil sa maliit na karinderya malapit sa terminal. Hindi siya agad lumapit. Nagtago siya sa likod ng poste at kunwaring naghihintay ng tricycle. "Madali lang yan," narinig niyang sabi ni Marshall. "Konting picture, konting chat, tapos bahala na kami magdugtong ng kwento." "Paano kung magreklamo si Leah?" tanong ni Ramil. Tumawa si Marshall. "Sino maniniwala sa kanya? Tahimik lang yon. Tsaka may kapalit ka naman." Hindi na narinig ni Leah ang kasunod dahil dumaan ng isang maingay na motorsiklo. Pero sapat na iyon para kumpirmahin ang hinala niya. Isang linggo, inimbitahan ng pamilya Madriaga sina Leah, Corazon, Vel at Osmundo sa isang hapunan sa bahay ni Tino. Hindi gaanong marangya ang bahay ng mga Madriaga, pero malawak at maaliwalas. Naroon ang ina ni Tino na si Doña Eulogia Madriaga, isang babaeng matikas at maingat magsalita. Naroon din ang nakakatandang kapatid ni Tino na si Gregorio, na tahimik lang nagmamasid. At ang pinsan nilang si Isabelo na mahilig magbiro para gumaan ang paligid. Noong una, maayos ang lahat. Magalang si Leah. Tahimik si Tino pero maalaga. Si Osmundo ay masayang nakaupo sa tabi ni Gregorio, habang sina Corazon at Vel naman ay halos magpaligsahan sa pagpapakita ng kabaitan. "Nako, Doña Eulogia," sabi ni Corazon habang nakangiti. "Napakabait po talaga ng anak ninyong si Tino. Sobrang pasensya kay Leah." Napatingin si Leah sa ina. Sumagot si Doña Eulogia. "Bakit naman kailangan ng sobrang pasensya?" Kunwaring nagulat si Corazon. "Ay, wala po. Alam niyo naman si Leah, minsan mahirap intindihin, pero mabait naman siya kapag nasa mood." Naging mabigat ang hangin. Ramdam ni Leah ang panliliit niya sa harap ng mesa, pero hindi pa roon natapos. Sa kaligitnaan ng hapunan, tumayo si Corazon at nagpanggap na naluluha. "May sasabihin po kasi sana ako." Halos, pabulong nitong sabi. Hindi napigilan ni Caspian ang pagngiti. "Manang!" Lumapit ito at hinawakan ang pisngi niya. "Pumayat ka. Ang lalim ng mata mo. Kumakain ka pa ba ng tama?" "Opo, Manang." "Sinungaling," mahinang sabi nito, pero may naningilid na luha. "Halika, may itinabi akong pagkain mo sa kusina. Alam kong hindi ka nila aasikasuhin." May kirot na dumaan sa dibdib ni Caspian, pero pinili niyang ngumitat. "Mamaya na po, baka hinahanap na nila ako." Pagpasok niya sa sala, unti-unting humina ang usapan. Ang ilan sa mga bisita ay napalingon sa kanya. May mga matang nagtatanong, may mga matang nanghuhusga. Napansin nila ang jacket niya, ang helmet sa kamay niya, ang sapatos niyang may kunting marka ng putik kahit pinunasan na niya bago pumasok. Sa isang sulok, nakaupo si Corvila del Prado, ang kapitbahay na kilala sa matalas na dila at mas matalas na mata kapag may mapupuna. "Ay,"
Sabi ni Corvina, sapat ang lakas para marinig ng iba. May delivery ba tayo? May ilang natawa. Tumigil si Caspian sa may pintuan. Mula sa dining area, lumitaw si Dominga. Nakasuot ito ng eleganteng ternong kulay perlas. May hikaw na kumikislap sa ilaw. Nang makita niya ang anak, agad sumangot ang mukha nito. Hindi dahil na-miss niya, kundi dahil nakita niya ang suot. Caspian, mariing bulong nito nang makalapit. Sabi ko sa iyo ay ayusin mo ang itsura mo. Malinis naman po ako, ma. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Tumingin si Dominga sa delivery bag na nasa likod niya. Kailangan mo po ba talagang dalhin yan sa loob? Dahan-dahang inalis ni Caspian ang bag at inilagay sa isang tabi. Galing po kasi ako ng trabaho. Trabaho, ulit ni Dominga na parang mapait ang salita sa dila. Bago pa makasagot si Caspian, lumapit si Berenice. Napakaganda nito sa suot ng mamahaling damit. Katabi nito ang asawang si Darian Sandoval. Nakangiti, ngulit malamig ang tingin. Caspian, sabi ni Berenice, kunwari ay masaya. Buti nakarating ta. Akala namin maliligaw ka sa dami ng deliveries mo. Tumawa si Darian. O baka naman may customer pang naghihintay sa gate. Muling natawa ang ilan. Hindi pumatol si Caspian. Sanay na siya, ngulit iba pa rin ang tama kapag ang mga tumatawa ay nasa loob ng bahay na minsan mong tinawag na tahanan. Dinala si Caspian sa dining table kung saan naroon si Brigido sa kabisera. Matanda na ito, ngulit matigas pa rin ang tindig. Nang makita si Caspian, hindi ito numiti. Tinignan lang siya mula ulo hanggang paa. Late ka, sabi ni Brigido. Pasensya na po, may tinapos lang ako. Delivery? Opo. May bahagyang pag-iling si Brigido, halatang dismayado. Sa gabi ng anniversary namin, hindi mo man lang nagawang maging presentable. Huminga ng manalim si Caspian. Nandito naman po ako pa. Ang katawan mo, oo. Pero ang dala mo pa rin, kahihiyan. Tumahimik ang paligid. Kahit si Corvina ay natigilan, pero hindi dahil naaawa siya. Mas mukha pa itong nasasabik sa susunod na mangyayari. Umupo si Caspian sa pinakadulo ng mesa. Malayo sa ama, malayo sa ina, malapit sa pinto, na para bang kahit sa upuan ay ipinaalam sa kanya na hindi siya kabilang sa gitna ng pamilya. Nagsimula ang hapunan. Pinag-usapan ng trabaho ni Berenice sa ospital, ang bagong kotse ni Darian, ang dating mga kakilala ni Brigido sa bangko at ang charity project ni Dominga. Bawat isa may papuri, bawat isa may kinang, hanggang sa biglang nagsalita si Corvina. Dominga, hindi mo naman naikukwento itong bunso mo. Ano nga ulit ginagawa niya ngayon? Tumigil ang kutsara ni Dominga. Bago pa makasagot si Caspian, sumingit si Darian. Food delivery rider po. Yung nakikita nyo sa kalsada, nakabak sa motor. May pumigil na tawa mula sa isang bisita. Ah, sabi ni Corvina. Tinaasan ng kilay. Marangal naman niyon pero sayang naman. Lira pa naman ang apelyido. Doon nagsalita si Caspian. Mahinahon ngulit malinaw. Marangal po talaga ang trabaho ng rider. Maraming pamilya ang nabubuhay sa trabahong yan. Napatingin sa kanya si Brigido. Walang nagsabing hindi marangal. Pero wag mong gawing dahilan ng salitang marangal para takasan ang katotohanang wala kang narating. Parang may malamig na hangin na dumaan sa mesa. Pa, mahinang sabi ni Caspian. Hindi niyo po alam ang lahat. Dahil wala ka namang ipinapakitang dapat naming malaman. Sagot ni Brigido. Ilang taon kang nawala, tapos babalik kang ganyan pa rin. Helmet, jacket, amoy kalsada. Brigido, pabulong na sabi ni Manang Iluminada mula sa gilid ng kusina, hindi napigilan ng sarili. Matalim siyang lingon ni Dominga. Iluminada, sa kusina ka. Napayuko ang matanda. Naramdaman ni Caspian ang init sa dibdib. Hindi para sa sarili niya, kundi para kay Manang Iluminada. Ngulit pinili pa rin niyang natahimik. Si Berenice naman ay huminga ng malalim, parang doktor na kakausapin ng pasyenteng pasaway. Caspian,
Baka kailangan mo ring i-assess ang sarili mo. Minsan kasi may mga tao na nasasanay sa failure, kaya ginagawa na nilang identity. Tumingin si Caspian sa kapatid. Failure ba ang tingin mo sa akin? Hindi agad sumagot si Berenice, ngulit sapat na ang katahimikan niya. Sumandal si Darian sa upuan. Bro, wag mo na masamain. Concern lang kami. Sa edad mo, dapat may stability ka na, hindi yung umaasa ka sa tip ng customers. May ilang tumango. Hindi nila alam na sa araw ding iyon, pumirma si Caspian ng salary adjustment para sa mahigit 3,000 riders. Hindi nila alam na may emergency fund ang mga rider dahil sa kanya. Hindi nila alam na may mga tindahang hindi nagsara dahil sa sistemang binuo niya. Ang alam lang nila ay ang suot niya. Ang nakikita lang nila ay ang motor sa labas. At marahil, iyon lang talaga ang gusto nilang makita. Tumayo si Caspian. Kung ikinahihiya niyo po ako, aalis na lang ako. Umupo ka, utos ni Brigido. Hindi siya umupo. Tumayo rin si Dominga, naninginig sa hiya at galit. Alam mo Caspian, hindi mo naiintindihan ang ginagawa mo sa amin. Buong buhay naming inalagaan ng pangalan ng pamilyang ito. Tapos ikaw, parang sinasadya mong ipamukha sa lahat na nabigo kami bilang magulang. Hindi ko po sinasadya na ipahiya kayo. Nagtatrabaho lang po ako. Nagtatrabaho? Napataas ang boses ni Dominga. Mas masahol ka pa sa pulubi, Caspian, dahil ang pulubi walang pinanggalingan. Ikaw meron, pero sinayang mo. Walang nagsalita. Kahit ang mga kutsara ay tila tumigil sa paggalaw. Si Manang Iluminada sa kusina ay napahawak sa dibdib. Corvina ay bahagyang napaawang ang bibig. Si Berenice ay napatingin sa plato, ngulit hindi nagsalita. Si Darian ay umiwas ng tingin, hindi dahil nagsisi, kundi dahil alam niyang sumobra ang sinabi ni Dominga, ngulit ayaw niyang siya ang pumigil. Si Caspian ay nanatiling nakatayo. Hindi siya sumigaw, hindi niya ibinato ang upuan. Hindi siya nagpakita ng galit na inaasahan nilang makita mula sa isang anak na tinapakan sa harap ng lahat. Sa halip, tahimik niyang pinulot ang helmet niya. Salamat po sa hapunan, mahinang sabi niya. Naglakad siya patungo sa pintuan. Ngunit bago pa niya marating iyon, may malakas na busina mula sa labas ng bahay. 1, 2, 3 maiikling busina. Napalingon ang mga bisita. May kumislap na ilaw sa bintana. Mula sa labas, narinig ang paghinto ng isang mabigat at mamahaling sasakyan. Sumunod ang mahinang bulong-bulong ng mga kapitbahay. Anong sasakyan iyon? Tanong ni Corvina habang halos tumakbo papunta sa bintana. Lumapit din ang ilang bisita. Si Darian ang unang nakita. Nanlaki ang mata niya. Limousine! Sa tapat ng bahay ng mga lira, nakahinto ang isang itim na limousine. Sa likod nito ay may 2 SUV na may sakay na security personnel. Bumukas ang pinto ng limousine at bumaba si Bella Quenivar. Suot ang formal business suit, hawak ang tablet at isang leather folder na may marka ng Hiraya Loop Global. Naglakad si Bella sa papasok sa gate na parang alam na alam niya kung sino ang pakay niya. Ang buong sala ay nanahimik. Pumasok si Bella sa bahay, tumingin sandali sa mga taong nakapaligid. Pagkatapos ay dumiretso kay Caspian. Sa harap ni Brigido, Dominga, Berenice, Darian, Corvina at lahat ng bisitang kanina lang ay tumatawa, bahagya siyang yumuko. Sir Caspian, pasensya na po sa abala. Handa na po ang board meeting, Mr. President. Naghihintay na po ang investors mula Singapore at Tokyo. Kailangan na po nating umalis. Parang nabasag ang hangin sa loob ng bahay. Si Dominga ay napahawak sa gilid ng mesa. Si Brigido ay tila hindi makahinga. Si Berenice ay dahan-dahang napatingin kay Caspian na parang ngayon lang siyang nakita. Si Darian ay namutla. Si Corvina naman ay hindi na makapagsalita kahit iyon ang bagay na kilala siyang pinakamagaling gawin. Mr. President? Halos pabulong na ulit ni Brigido. Hindi sumagot agad si Caspian. Dahan-dahan niyang kinuha ang delivery bag na ipinatanggal kanya kanina. Isinuot niya iyon sa balikat, hawak pa rin ang helmet. Tumingin siya sa kanyang ina, sa amang minsan niyang hinintay na yakapin siya.
sa kapatid na hindi kailanman tumayo para ipagtanggol siya. Hindi trabaho ang ikinahihiya nyo. Ako ang matagal niyong ikinahihiya. Walang nakasagot. Lumapit si Manang Iluminada mula sa kusina, umiiyak. Toto! Lumambot ang mukha ni Caspian. Hinawakan niya ang kamay ng matanda at marahang pinisil. Babalikan kita, Manang, pangako. Pagkatapos, lumabas siya ng bahay kasama si Sibela. Sa labas, bumukas ang pinto ng limusin. Ngunit bago siya sumakay, tumingin muna siya sa lumang motor niyang nakaparkado sa gilid. Ilang taon niyang naging kasama sa gutom, ulan, pagod at pangarap. Hindi niya iyon ikinahihiya. Hindi niya kailanman ikinahihiya. Sir, tanong ni Sibela. Pakisabi sa driver, sumunod lang siya. Magmumotor ako papunta sa office. Nagulat si Sibela. Sir, naka-formal board meeting po tayo. Gumiti siya ng bahagya. Hayaang mong makita nila kung saan ako nagsimula. Isinuot ni Caspian ng helmet. Pinaandar niya ang motor. Sa likod niya, nanatiling nakabukas ang pinto ng bahay ng mga lira. Puno ng mga taong hindi makapaniwala sa nasasaksihan. At habang umaandar siya palayo, dala niya hindi ang galit ng anak na gustong gumanti, kundi ang katahimikan ng taong matagal nang bumangon kahit walang pumalakpak sa kanya. Hindi limousine ang sinakyan ni Caspian papunta sa board meeting. Habang nakabukas pa ang pinto ng itim na limousine sa harap ng bahay ng mga lira, pinili niyang isuot ang helmet at paandarin ang luma niyang motor. Sa likod niya, naiwan ang bahay na ilang minuto lang ang nakalipas ay puno ng tawanan, panghuhusga at mga matang sanay tumingin sa labas ng tao imbis na sa pinaghirapan nito. Nasa bintana pa rin si Corvina del Prado, nakabuka ang bibig na parang nakakita ng multo. Si Darian Sandoval ay hindi maalis ang tingin sa logo ng Hiraya Loop Global na nakatatak sa leather folder ni Sibela Quenivar. Si Verines ay nakatayo sa gilid ng mesa, hindi na alam kung hahabulin ba ang kapatid o magtatago sa sariling kahihiyan. Si Brigido naman ay nanatiling nakaupo sa kabisera ng hapag, pero ang otoridad na dati niyang bitbit sa boses ay parang biglang tinanggal sa kanya. At si Dominga, ang babaeng ilang sandali lang ang nakalipas ay tumawag sa anak niyang mas masahol pa sa pulubi, ay nakahawak sa gilid ng mesa habang nanginginig ang mga tuhod. Mula sa loob ng sala, rinig pa nila ang tunog ng motor ni Caspian habang papalayo. Hindi iyon tunog ng kahirapan, iyon ang tunog ng isang taong piniling dalhin ang pinanggalingan niya kahit kaya na niyang itago ito sa likod ng mamahaling sasakyan. Sa kalsada, maingat na nagmaneho si Caspian. Nasa likod niya ang limousine at dalawang SUV ng kumpanya, ngunit hindi siya lumingon. Sa bawat traffic light, may mga rider siyang nadadaanan. May isang nakasandal sa motor habang umiinom ng tubig, may isa namang nag-aayos ng phone holder, may dalawang rider na nagtatawanan kahit halatang pagod na pagod. Sa kanila niya nakikita ang dahilan kung bakit hindi siya pwedeng madurog ngayong gabi. Hindi na lang sarili niya ang dala niya ang pangarap ng mga taong matagal nang sanay maging invisible sa mata ng iba. Pagdating sa main office ng Hiraya Loop, sinalubong siya ng security guard na si Mang Rodel Abesamis, isang dating janitor na ngayon ay head ng building security dahil binigyan ni Caspian ng pagkakataon mag-training. Good evening po, Sir Caspian. Bati nito, sabay saludo. Good evening, Mang Rodel. Kumain na kayo? Opo, sir. Pinadalhan ni Ma'am Neresa ng lugaw. Good. Sabihin mo sa team huwag mag-overtime nang hindi gutom. Opo, sir. Pagpasok ni Caspian sa lobby, iba ang mundo. Kung sa bahay ng mga lira ay para siyang bisitang hindi ka nais-nais, dito sa opisina ng Hiraya Loop ay iba ang tingin sa kanya. Hindi tingin ng takot, hindi rin tingin ng pagsamba, kundi tingin ng respeto. Yung klase ng respeto na hindi ipinilit kundi nakuha sa araw-araw na pagtrato ng tama sa tao. Sumunod si Sibela, mabilis ang lakad at nakatingin sa tablet.
Sir, naka-standby na po ang legal team, finance, operations at external investors sa conference room. Live na po ang Singapore at Tokyo teams. Nasa waiting room po sila. Gano'n na tayo ka-late? 7 minutes po. Sabihin mong pasensya na, may family matter lang. Saglit, nilingon si Sibella. Sir, may gusto po ba kayong ipaalam sa PR team tungkol sa nangyari sa bahay? Wala. May nag-video po siguro doon, maraming bisita, may posibilidad na kumalat. Tumigil si Caspian sa harap ng elevator. Kung kumalat, huwag nating gawing family scandal. Ang company ang protektahan natin, hindi ang pride ko. Opo sir. Pagbukas ng elevator, pumasok sila. Sa salamin ng loob, nakita ni Caspian ang sarili. Rider jacket, helmet sa kamay, pagod ang mata, pero tuwid ang tindig. Hindi siya mukhang presidente ng kumpanyang papasok sa international expansion, pero marahil iyon mismo ang dahilan kung bakit naniniwala sa kanya ang mga tao. Hindi niya kailangang magmukhang makapangyarihan para maging leader. Pagdating sa conference floor, bumukas ang pinto at sinalubong siya ng ilang executives. Naroon si Avelino Sarmiento, Chief Finance Officer, isang tahimik na lalaking laging may dalang calculator kahit digital na ang lahat. Naroon din si Mireya Solano, Head of Merchant Relations, na dating may-ari ng maliit na bakery bago sumali sa Hiraya Loop. At sa dulo ng hallway, nakatayo si Tavion Arguelles, hindi naka-rider jacket ngayon kundi nakaayos na polo, halatang hindi komportable. Pre, mahinang tawag ni Tavion nang nakalapit siya. Ayos ka lang? Board meeting muna. Mamaya na ako magiging hindi ayos. Napangiti ng mapait si Tavion. Ganyan ka talaga. Pumasok sila sa conference room. Sa malaking screen, naroon ang mga mukha ng investors mula Singapore at Tokyo. Sa mesa, nakaayos ang mga report, projected revenue, welfare program costs, regional hub proposals, merchant protection policy, at rider insurance expansion. Nang maupo si Caspian sa pinakadulo ng mesa, nagsimula ang meeting. Good evening, sabi niya sa malinaw na boses. Pasensya na sa delay. Let us begin. Iba ang Caspian sa loob ng boardroom. Walang bakas ng anak na kakapahiya lang sa sariling bahay. Walang bakas ng lalaking sinabihang mas masahol pa sa pulubi. Sa bawat tanong ng investor, may sagot siya. Sa bawat alinlangan tungkol sa cost ng rider benefits, ipinaliwanag niya kung bakit hindi pwedeng lumago ang kumpanya kung ang mga taong nagdadala nito sa kalsada ay naiwan sa gutom at panganib. Isang Singaporean investor ang nagtanong, "Your welfare allocation is higher than industry standard. Are you not worried this will reduce your competitiveness?" Tumiwid si Caspian. If competitiveness means underpaying riders and squeezing small merchants, then we are not interested in being competitive in that way. Hiraya Loop was built because the old system treated people as disposable. We are here to prove that fairness can also scale. Tahimik ang conference room pagkatapos noon. Pagkaraan ng ilang segundo, tumanggo ang investor. That is exactly why we are interested. Sa labas ng conference room, abala si Sibella sa pag-coordinate ng documents. Habang naghihintay, napansin niyang sunod-sunod ang notification sa phone niya. May nag-send ng video mula sa isang private social group. Nang buksan niya, nakita niya ang ilang segundo ng nangyari sa bahay ng mga lira. Si Dominga na nagsasalita ng mataas ang boses, si Caspian na nakatayo sa dulo ng mesa, at ang pagpasok ni Sibella habang sinasabing linyang, "Handa na po ang board meeting, Mr. President." Kumalat na. Hindi pa man tapos ang board meeting, nagsimula ng umikot sa social media ang video. Una sa maliit na grupo ng mga kapitbahay, pagkatapos sa business circles, hanggang sa mapunta sa ilang pages na mahilig sa viral stories. Ang caption ng iba, "Food delivery rider, presidente pala ng malaking kumpanya." Ang iba naman, "Anak na minaliit ng pamilya, milyonaryo pala." Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang comment ng mga taong hindi kilala ang buong kwento. Deserve ng pamilya mapahiya. Buti niya sa nanay. Kung ako yan, hindi ko na babalikan. Dapat ipahiya niya rin sila. Binasa ni Sibella ang ilan, pagkatapos ay isinara ang phone.
Alam niyang ayaw ni Caspian ng ganitong klaseng gulo. Ayaw nitong gawing palabas ang sugat ng pamilya kahit ang pamilya mismo ang unang nanakit. Samantala, sa bahay ng mga Lira, hindi na natuloy ng maayos ang anniversary dinner. Isa-isa nagpaalam ang mga bisita, dala ang pilit ng ngiti at kumukulong tsismis. Si Corvina ay unang umalis, pero bago sumakay sa kotse, naka-phone na agad. Malamang ikinekwento na ang nakita. Sa sala, naiwan sina Brigido, Dominga, Verenice, Darian at Manang Iluminada. Walang kumikibo. Sa wakas, si Darian ang unang nagsalita. Baka naman exaggerated lang yon, baka ceremonial title lang, president ng maliit na rider group, ganun. Hindi sumagot si Verenice. Hawak niya ang phone niya at nanginginig ang daliri habang nagsesearch ng Hiraya Loop Global. Lumabas ang articles, business features, interviews kung saan hindi nagpapakita ng buo si Caspian ngulit malinaw ang pangalan, Caspian Lira, founder and president. May larawan din ng Hiraya Loop headquarters, may listahan ng partnerships, may balita tungkol sa expansion. Namutla si Verenice. Totoo, mahina niyang sabi. Napatingin si kanya ni Dominga. Ano? Totoo ma. Itinaas niya ang phone. Si Caspian ang founder. Hindi siya basta rider. Parang may bumagsak na hindi nakikita sa loob ng sala. Umupo si Dominga, tulala. Bakit hindi niya sinabi? Mula sa gilid ng kusina, hindi na napigilan ni Manang Iluminada ang sarili. Kailan ba naman po siya kayo tinanong nang hindi ninyo siya hinuhusgahan? Napatingin silang lahat sa matanda. Iluminada, mariing sabi ni Brigido, gulit hindi na ganun katigas ang boses. Pasensya na po, nanginginig na sabi ni Manang Iluminada. Pero ilang taon ko pong nakita ang batang yan na gustong mapansin ninyo. Nung bata siya, dinadala niya sa inyo ang maliliit niyang negosyo. Pinagtatawanan ninyo. Nung naloko siya, umuwi siyang basang-basa. Hindi ninyo yinakap. Ngayon po, nagtatanong kayo kung bakit hindi niya sinabi. Baka po kasi pagod na siyang magpaliwanag sa pamilya na desidido nang hindi siya maniniwala. Walang nakasagot. Sa ulang pagkakataon, hindi pinagalitan ni Dominga si Manang Iluminada. Hindi niya kaya. Dahil kahit ayaw niyang baminin, tumama ang bawat salita. Si Brigido ay tumayo at pumasok sa lumang study room. Doon niya nakita ang ilang lumang certificate ni Caspian na nakalagay sa kahon, hindi naka-frame gaya ng mga medalya ni Verenice. Isang certificate mula sa School Entrepreneurship Fair, isang thank you card mula sa teacher dahil tumulong si Caspian sa fundraising. Mga bagay na hindi niya binigyan ng halaga noon. Umupo siya sa silya at hinawakan ang isang lumang litrato. Batang Caspian, nakangiti habang hawak ang maliit na tray ng pastillas. Naramdaman ni Brigido ang bigat ng sariling pagkabulag. Kinabukasan, ang video ay mas kumalat pa. Sa ospital, pinag-uusapan si Verenice ng ilang nurse. Hindi man nila tahasang sinasabi sa harap niya, ramdam niya ang mga tingin. Ang dating doktor na perpekto ang reputasyon ay biglang naging kapatid na nananahimik habang pinapahiya ang sariling dugo. Sa opisina naman ni Darian, may tumawag na supplier. Malamig ang tono nito. Mr. Sandoval, may koneksyon pala kayo kay Mr. Caspian Lira? Napatuwid si Darian. Bayaw ko siya. Interesting. Kasi ang pending logistics proposal namin ay under Hiraya Loop review. Baka pwede ninyong matulunggang mapabilis. Doon nagsimulang umikot ang isip ni Darian. Kung si Caspian pala ay may ganitong impluensya, baka pwede itong gamitin. Ang negosyo niya ay nalulubog na sa utang. May mga shipments siyang na-delay. May mga kliyenteng nagbabanta ng umalis. Kung makakalapit siya kay Caspian, baka maligtas ang lahat. Ngunit hindi pagsisisi ang unang naramdaman ni Darian. Oportunidad. Sa Hiraya Loop office, si Caspian ay abala sa sunod-sunod na meetings matapos ang successful board discussion. Pumayag ang Singapore at Tokyo investors sa susunod na stage ng expansion basta mapanatili ng Hiraya Loop ang integrity ng welfare model nito. Dapat sana ay masaya siya. Dapat sana ay nagdiwang sila. Ngulit paglabas niya ng conference room, sinalubong siya ni Sibela na seryoso ang muka. Sir, kumalat na po ang video. Tumanggo si Caspian na para bang inaasahan na niya.
Gaano kalala? Trending po sa ilang local pages, may media requests na rin. Gusto po ng iba ng interview tungkol sa family background ninyo. Napapikit siya. Lumapit si Tavian. Pre, sabihin mo lang, kung gusto mong sabihin kami for you, gagawin namin. Hindi pwedeng sila lang ang may boses. Hindi, sabi ni Caspian. Hindi ko gustong gawing entertainment ang pamilya ko. Pero sila ang unang nanakit sa'yo. Tama, mahinang sagot. Pero kung gaganti ako sa parehong paraan, ano ang pinagkaiba ko? Natahimik si Tavian. Ilang sandali pa, pumasok si Neri sa paho sa opisina dala ang ilang pagkain para sa staff. Nang makita niya ang mukha ni Caspian, inilapag niya ang mga supot at lumapit. Nakita ko ang video, sabi ni Neresa. Lahat yata nakita na. Masakit. Ngumiti si Caspian, pero hindi umabot sa mata. Mas masakit pala kapag alam mong hindi na dapat masakit. Normal lang yan, sabi ni Neresa. Kahit yumaman ng tao, hindi naman yumayaman agad ang parte ng puso na matagal na gutom ng pagmamahal. Ang simpleng linyang yun ang muntik ng magpabagsak kay Caspian, pero pinigilan niya ang luha. Maya-maya, dumating si Doña Celestina Veira. Mabagal itong naglakad papasok sa opisina, alay ng personal nurse, ngulit matalas pa rin ang mga mata. Nang makita siya ni Caspian, agad itong lumapit. Doña Celestina, dapat nagpahinga na po kayo. Nabalita ang ginawang palabas ang buhay mo. Hindi ako makakapagpahinga niyan. Napangiti ng bahagya si Caspian. Umupo si Doña Celestina sa sofa. Tandaan mo, iho, may dalawang klase ng tao na lalapit sa'yo pagkatapos nilang malaman ang halaga mo. Una, ang tunay na nagsisisi. Pangalawa, ang gustong makinabang. Huwag mong pagpapalitin. Tumimo iyon sa isip ni Caspian. At parang tugon sa babalang yun, tumunog ang phone ni si Bella. Sir, sabi niya matapos tignan ng screen. May request po for private appointment from Mr. Darian Sandoval. Tahimik ang buong silid. Napangisi si Tavian. Ayan na. Hindi agad nagsalita si Caspian. Tumingin siya sa glass wall ng opisina. Mula roon, kitang-kita niya ang operations floor kung saan may mga empleyadong abala, mga rider support agents na sumasagot sa tawag at mga taong umaasa sa malinaw niyang pagdedesisyon. Anong sabi niya? Tanong ni Caspian. Urgent daw. Business matter. Family matter din daw. Napabuntong hinga si Caspian. Sabihin mo, lahat ng business proposals dumadaan sa tamang proseso. Walang shortcut dahil lang magkamag-anak kami. Opo, sir. At si Bella? Yes, sir? Simulan niyo nang isecure lahat ng old files, early drafts at incorporation documents ng Hiraya Loop. May pakiramdam akong hindi lang apology ang susunod na dadating. Hindi nagtanong si Bella. Agad siyang nagtango. I'll coordinate with legal. Hindi nagkamali si Caspian. Dahil habang abala ang Hiraya Loop sa pag-aayos ng expansion, may ibang taong tahimik na nanonood mula sa malayo. Si Osric Villamayor. Nasa isang private lounge si Osric nang mapanood niya ang viral video. Una siyang natawa nang makita si Caspian na pinapahiya ng pamilya. Ngunit nang bumaba si Bella mula sa limousine at tawagin itong Mr. President, nawala ang ngiti niya. Imposible, bulong niya. Binuksan niya ang laptop at hinanap ang Hiraya Loop. Habang binabasa ang articles, lalo siyang nagdilim ang mukha. Ang sistemang binuo ni Caspian ay kahawig ng pangarap na minsang nilang pinag-usapan, pero mas malinis, mas malalim at mas matagumpay kaysa anumang kaya niyang gawin. Hindi paghanga ang naramdaman ni Osric. Inggit. At sa inggit na iyon, nabuo ang bagong plano. Tinawagan niya si Attorney Florencio Magtabog, ang abogadong kilala sa lumiko sa butas ng batas kahit manipis ang ebidensya. Attorney, sabi ni Osric, may luma akong kasosyo, yumaman gamit ang ideyang dapat sa akin. Sa kabilang linya, narinig ang mahinang tawa ni Florencio. May dokumento ka ba? Walang sagot si Osric sa una. Pagkatapos, tumingin siya sa screenshot ng viral video kung saan naroon si Darian, bayaw ni Caspian, halatang gulat at desperado. Wala pa, sabi ni Osric. Pero mukhang alam ko kung saan kukuha.
Sa gabing iyon, habang si Caspian ay nananatili sa opisina para tapusin ang rider insurance expansion, ang pamilya Lira ay hindi makatulog. Si Dominga ay paulit-ulit na binabasa ang message na gusto niyang ipadala sa anak. "Anak, sana sinabi mo sa amin." Binura niya. Pinalitan niya. "Caspian, pwede ba tayong mag-usap?" Binura niya ulit. Dahil alam niya, sa kauna-unahang pagkakataon, hindi sapat ang salitang mag-usap para burahin ang mga salitang pinakawalan niya. Si Brigido naman ay nakaupo sa study room, hawak pa rin ang lumang certificate ni Caspian. Sa isip niya, paulit-ulit ang sinabi ng anak bago umalis. "Hindi trabaho ang ikinahihiya ninyo. Ako ang matagal na ninyong ikinahihiya." At sa malayo, sa taas ng gusaling may ilaw pa rin kahit hating gabi na, nakatayo si Caspian sa tabi ng bintana ng Hiraya Loop office. Lumapit si Sibela at iniabot ang bagong schedule. "Sir, bukas po ang charity gala planning. Kasama po sa program ang recognition ng pioneer riders, merchants at support staff." "Isama si Manang Iluminada," sabi ni Caspian. Nagulat si Sibela. "Sa awards po?" "Oo. Kung hindi dahil sa kanya, baka matagal na akong naniwalang wala akong halaga." Isinulat iyon ni Sibela sa tablet. "At sir," dagdag niya, "may media pa rin pong humihingi ng statement tungkol sa pamilya ninyo." Tumingin si Caspian sa ibaba, sa mga motor na nakapila sa delivery hub. Ilang taon siyang tumakbo sa kalsadang iyon na walang pumapalakpak. Ilang taon siyang nagtiis na tawaging walang narating. Ngayon, nang malaman ng lahat na kung sino siya, saka biglang gusto ng mundo na pakinggan ang kwento niya. "Sabihin mo sa PR," mahinahon niyang sagot. "Ang statement ko ay ito. Ang trabaho ng rider ay hindi kahihiyan. Ang pangmamaliit sa marangal na trabaho ang tunay na kahihiyan." Tumanggi si Sibela. At habang unti-unting sumisikat ang araw sa lungsod, malinaw kay Caspian na ang gabing iyon sa bahay ng mga Lira ay hindi katapusan ng sugat. Simula pa lang iyon ng paglabas ng katotohanan. Dahil ang tagumpay na itinago niyang ng matagal, ngayon ay nakalantad na sa lahat. At kasabay ng paghanga ng mga taong ngayon lang siya kilala, darating din ang mga kamay na gustong agawin ng imperyong binuo niya mula sa gutom, ulan, luha at dignidad. Hindi na bumalik sa dati ang buhay ni Caspian matapos kumalat ang video. Sa labas, maraming pumuri sa kanya, maraming nagbahagi ng kwento niya, maraming sinabing inspirasyon siya dahil mula sa pagiging food delivery rider ay naging president ng isang kumpanyang unti-unti nang kilakilala sa ibang bansa. Sa social media, naging simbolo siya ng mga taong minaliit dahil sa trabaho, pananamit o estado sa buhay. May mga rider na nagpo-post ng larawan habang suot ang helmet at may caption na, "Hindi kahihiyan ang marangal na hanap buhay." Ngulit habang palakas ng palakas ang paghanga ng publiko, mas lumalalim naman ang gulo sa tahimik na bahagi ng buhay ni Caspian. Dahil tama ang Doña Celestina Veira, may dalawang klaseng tao ang lalapit kapag nalaman nila ang halaga mo, ang tunay na nagsisisi at ang gustong makinabang. At sa mga sumunod na araw, hindi pa malinaw kay Caspian kung sino ang alin. Nagsimula ang umaga sa Hiraya Loot Headquarters na mas maaga kaysa dati. 6:00 pa lang, bukas na ang ilaw ng legal department. Si Sibela Quenivar ay halos hindi na natulog. Nakalatag sa conference table ang lumang incorporation papers, screenshots ng early prototype, notarized investment agreement ni Doña Celestina, rider pilot logs, merchant onboarding forms at ilang lumang notebook na iniskan na nila sa digital archive. Nakatayo si Caspian sa dulo ng mesa, hawak ng isang kape na hindi pa niya nababawasan. Sa mukha niya, halatang pagod pero hindi natitinag. "Sir," sabi ni Sibela habang iniabot ang tablet, "may lumabas pong demand letter mula sa kampo ni Ostrich Villamayor." Tahimik na kinuha ni Caspian ang tablet. Sa unang linya pa lang, alam na niya kung anong gustong mangyari. Inaangkin ni Ostrich ang konsepto ng Hiraya Loop. Sinasabi nitong ninakaw daw ni Caspian ang business model mula sa partnership nilang nabibigo ilang taon na ang nakalilipas. Nakasaad din sa sulat na may hawak daw silang dokumentong magpapatunay na si Ostrich ang orihinal na may-ari ng sistema.
Hindi nagulat si Caspian, ngunit masakit pa rin. Hindi dahil takot siya kay Ostrich, kundi dahil ang pagkakanulo ng dating kasosyo ay bumabalik na naman sa panahong akala niya ay nalampasan na niya. Pumasok si Avelino Sarmiento, ang Chief Finance Officer, bitbit ang bagong report. Sir, may 2 investor na nag-request ng clarification. Hindi naman sila umaatras pero gusto nilang makitang stable ang legal standing natin bago ang final tranche. Sumunod si Mireya Solano, halatang inis. May ilang merchants din pong nagtanong kung maaapektuhan ang operations. Ayaw nilang bumalik sa dating delivery apps na halos kainin ang kita nila. Hindi agad sumagot si Caspian. Tumingin siya sa glass wall kung saan kita ang operations floor. May mga empleyadong nagmo-monitor ng deliveries, may rider support team na nagsasagot sa concerns, at may welfare desk na tumutulong sa isang rider na naaksidente noong nakaraang gabi. Hindi ito tungkol lang sa kanya. Hindi ito simpleng kaso ng inggit. Kapag nayanig ang tiwara sa Hiraya Loop, libu-libong tao ang madadamay. Hindi titigil ang operations, kalmadong sabi niya. Ihanda ang legal response, ipakita natin ang timeline, documents at lahat ng proof, pero walang personal attacks. Hindi tayo bababa sa putik na pinanggagalingan nila. Tumanggo si Sibela. Opo sir. Sa kabilang dulo ng lungsod, nasa opisina ni Attorney Florencio Magtabog si Ostrich. Malinis ang suot nito, makinis ang buhok at may ngiting parang sanay manalo sa pamamagitan ng takot. Nasa mesa ang ilang photocopy ng lumang notebook ni Caspian, mga pahinang may diagrams, pangalan ng possible partners at unang sketches ng delivery system. Malakas ito, sabi ni Florencio habang inaayos ang salamin. Hindi sapat para siguradong manalo pero sapat para maguluhin sila. Kapag natakot ang investors, baka makipagsettle si Caspian. Ngumiti si Ostrich. Hindi niya gugustuhin masira ang image niya. Baka bayaran na lang niya ako. Ganoon ang mga yayaman kapag takot sa skandal. Sumandal si Ostrich. Kilala ko si Caspian. Mabait yan, mahina sa awa. Kapag dinamay natin ang pangalan ng pamilya niya, mas lalo siyang mag-iingat. Ngunit hindi nila alam na ang taong minsan nilang inakalang madaling durugin ay matagal nang hinubog ng gutom, ulan at pangmamaliit. Samantala, sa bahay ng mga lira, ibang klase naman ang unos. Mula nung kumalat ang video, hindi na nakalabas si Dominga ng may dating kumpiyansa. Ang mga babaeng dati niyang kasabay sa civic meetings ay biglang naging malamig ang bati. May iba pang kunwari ay nangangamusta, pero halatang gusto lang malaman ang mas marami pang detalye. Dominga, hindi mo talaga alam na president pala siya? Tanong ng isa sa phone. Pinatay ang tawag ng Dominga nang hindi sumasagot. Sa sala, nakaupo si Brigido, hawak ng ilang lumang gamit ni Caspian. Sa loob ng maraming taon, hindi niya pinansin ang mga yon. Ngayon, para silang tahimik na saksi laban sa kanya. Mga patunay na may pangarap ang anak niya noon pa man, ngulit hindi niya pinanggan. Pumasok si Berenice, pagod mula sa ospital. Wala na ang dating tindig niyang laging siguradong tama siya. Sa mga araw na yun, paulit-ulit niyang rinirinig ang bulong-bulong ng mga nurse. Hindi man nila sabihin ng direkta, ramdam niyang iba na ang tingin sa kanya. Papa, may kailangan tayong pag-usapan. Tumingin si Brigido. Tungkol kay Darien. Mula sa hagdan, bumaba si Darien na tila narinig ang pangalan niya. Ano na naman? Mariin humarap si Berenice sa asawa. May kausap ka bang tao ni Ostrich Villamayor? Natigilan si Darien. 1 segundo lang pero sapat na para makita ni Berenice ang sagot. Berenice, business contact lang yon. Sinagot mo ba ang tawag niya? Marami akong sinasagot na tawag. Negosyante ako. Berenice, nanginginig ang boses ni Berenice. May lumabas na dokumento kay Ostrich. Lumang notebook ni Caspian. Notebook na alang kong naiwan sa storage room natin. Natahimik si Brigido. Napatingin si Dominga sa asawa ni Berenice. Irirap si Darien pero hindi matago ang kaba. At ako agad ang pinaghihinahalaan ninyo? May CCTV sa hallway. Nakita kang pumasok sa storage noong madaling araw matapos kumalat ang video. Walang nakapagsalita. Unti-unting nawala ang kulay ng mukha ni Darien.
Ginawa ko yun para sa atin. Depensa niya. Lubog na ang kumpanya ko. May utang ako. Nangako si Ostrich na tutulungan niya ako kung may maibibigay akong lumang files. Hindi ko alam na gagamitin niya sa kaso. Hindi mo alam. Napataas ang boses ni Verenis. Abogado ang kasama niya, Darian. Ano sa tingin mo ang gagawin nila roon? I-frame at isabit sa pader? Wala ka kasing alam sa pressure ko, sigaw ni Darian. Lahat kayo puro reputasyon, pero ako ang sumasalo sa bagsak ng negosyo ko. Negosyo mo, mariing sagot ni Verenis. Hindi negosyo ni Caspian, hindi buhay ni Caspian, hindi paghihirap ni Caspian ang pambayad sa utang mo. Napatayo si Dominga, hawak ang dibdib. Darian, ibinigay mo ang gamit ng anak ko sa taong gustong sirain siya. Hindi sumagot si Darian at sa katahimikang iyon lalong bumigat ang katotohanan. Sa unang pagkakataon, hindi na lang kahihiyan ang naramdaman ng pamilya Lira. Takot na dahil sa pananakit nila kay Caspian ay hindi natapos sa hapagkainan. Dahil sa kahinaan, pride at kasakiman ng taong pinapasok nila sa pamilya, nadamay pa ang kumpanyang pinaghirapan niyang itayo. Kinabukasan, tinawagan ni Verenis si Caspian. Matagal bago niya pinindot ang call button. Ilang beses niyang isinulat ang mensahe, binura at muling isinulat. Ngunit sa huli, alam niyang hindi sapat ang text. Kailangan niyang marinig ng kapatid niya ang boses niya. Kahit pa alam niyang baka hindi siya sagutin. Sa opisina, nakita ni Caspian ang pangalan ni Verenis sa screen. Ilang segundo niya itong tinitigan. "Sir?" tanong ni Sibela. "Saglit lang," sabi niya. Luwayo siya sa conference table at sinagot ang tawag. "Caspian?" Halos pabulong ang boses ni Verenis. "Ano yun?" Napapikit si Verenis sa kabilang linya. Noon lang niya narinig kung gaano kalayo ang kapatid niya. Hindi galit ang boses nito. Mas masakit iyon. Para itong pader na matagal nang itinayo dahil napapagod ng masugatan. "Tungkol sa notebook mo," sabi niya. Si Darian ang kumuha. Tahimik si Caspian. Humingi siya ng tulong kay Ostrich o baka si Ostrich ang lumapit sa kanya. Hindi ko pa alam lahat. Pero Caspian, pasensya na. Alam kong huli na pero kailangan mong malaman. Napasandal si Caspian sa pader. Naramdaman niya ang bigat sa sikmura. "Alam ba ni na Papa at Mama?" "Ngayon, oo. At ikaw? Alam mo ba noong una pa lang?" "Hindi," mabilis niyang sagot. "Pero hindi ibig sabihin inosente ako. Nanahimik ako noong pinahiya ka. Pinagtawanan kita dati. Hindi kita prinotektahan. Kaya kahit hindi ako ang kumuha ng notebook, alam kong may kasalanan pa rin ako." Sa unang pagkakataon, walang paliwanag ang pagsisisi ni Verenis. Walang pero, walang pagsisisi na nakabalot sa depensa. Napapikit si Caspian. "Salamat sa pagsabi." Mahinang tugon niya. "May maitutulong ba ako?" "Sabihin mo sa legal team namin ang lahat ng alam mo. Diretso kay Sibela, hindi sa akin." "Caspian, ano?" "Hindi ko hinihinging patawarin mo ako ngayon. Pero sana dumating ang araw na makausap mo ako hindi bilang doktor, hindi bilang paboritong anak, kundi bilang kapatid mong nagkamali." Hindi agad sumagot si Caspian. "Hindi ko alam kung kailan, pero narinig ka." Pinatay niya ang tawag. Pagbalik niya sa conference room, alam ni Sibela mo may nagbago sa mukha niya. Hindi siya nagtanong. Inabot lang niya ang folder. "Sir, ready na po ang legal team. May bagong witness tayo, si Verenis." Mabilis kumilos ang Hiraya Loop Legal Department. Sa loob ng 2 araw, nakuha nila ang CCTV clip mula sa bahay ng Lira, ang call records nila Darian at Ostrich, at ang digital archive na nagpapatunay na mas naunang na-develop ni Caspian ang platform bago pa lumapit si Ostrich noon. May timestamped cloud files, may email threads, may prototype code, may investment notes ni na Doña Celestina, may pilot delivery records ni na Nerissa, Tavion at Kaumel. Nang dumating ang unang hearing para sa injunction na gustong makuha ni Ostrich, punong-puno ang maliit na courtroom ng media, business observers at ilang empleyado ng Hiraya Loop na tahimik na sumusuporta. Pumasok si Caspian na simple pa rin ang suot, dark jacket, plain shirt, walang marangyang alahas.
Kasama niya si Sibela, Avellino at ang legal counsel ng kumpanya si Attorney Lucano Bravante, isang tahimik ngulit matalas na abogado. Sa kabilang panig, nakaupo si Osric kasama si Attorney Florencio. Ngumiti pa si Osric nang magtama ang tingin nila kay Caspian. Long time, partner. Bulong nito. Hindi siya pinansin ni Caspian. Nagsimula ang pagdinig. Ipinakita ni Florencio ang photocopy ng notebook. Pilit niyang pimalalabas na ang mga ideya roon ay galing sa partnership ni na Osric at Caspian. Your Honor, clearly, my client was deprived of his rightful ownership. Tumayo si Attorney Lucano. Kalmado. Your Honor, what they have is a stolen notebook. What we have is a documented timeline. Isa-isang inilatag ang ebidensya. Una, ang digital drafts ni Caspian na may petsang mas nauna sa sinasabi ni Osric. Sunod, ang handwritten notes na nagpapatunay na si Caspian ang gumawa ng system design. Pagkatapos, ang investment agreement ni Doña Celestina, kung saan malinaw na si Caspian ang nag-present ng kumpletong business model. Tumayo si Nerissa bilang witness. Kinabahan siya sa una, ngunit nang makita niya si Caspian, lumakas ang loob niya. Hindi po mayaman si Caspian nung nagsimula siya, sabi ni Nerissa. Rider po siya, pero nakita ko po mismo kung paano niya pinag-aralan ang problema ng mga katulad kong maliliit na tindera. Hindi niya kami ginamit, tinulungan niya kami. Sumunod si Kaomel. Simple ang suot, may bakas pa ng grasa ang kuko kahit naghugas na. Kung may nagnakaw man po, hindi si Caspian yun. Kaso nakita ko po siyang buuin yan habang halos walang tulog. Minsan sa talyer pa siya nagcha-charge ng laptop kasi wala siyang pambayad sa maayos na opisina. Napayuko si Caspian. Pagkatapos, si Doña Celestina ang tumistigo. Mabagal ang lakad niya, pero nang magsalita, buong courtroom ay nakinig. Pinonduhan ko si Caspian dahil nakita ko ang integridad niya. Hindi dahil magaling siyang magpanggap, hindi dahil mayaman siya, kundi dahil kahit minamaliit siya ng mundo, hindi niya ginamit ang sakit para manlamang. Sa huling bahagi ng hearing, ipinakita ni Attorney Lucano ang CCTV clip ni Darian sa storage room. Kasunod ang call logs kay Osric. Napalingon ang lahat kay Darian na nakaupo sa likod. Pinilit dumalo dahil supinad siya. Namutla si Osric. Ngumit ang pinakanagpabigat sa kaso ay nang mapatunayan ni Sibela na ang ilang dokumentong isinubmit ni Florencio ay may pirma at petsang hindi tugma sa notarial records. May indikasyon ng falsification. Your Honor, sabi ni Attorney Lucano, this is no longer a simple ownership dispute. This is an orchestrated attempt to damage a company, mislead investors, and use stolen personal property as leverage. Hindi pa tapos ang buong kaso, ngunit sa araw na iyon, nabigo si Osric na pigilan ng operations ng Hiraya Loop. Tinanggihan ng korte ang urgent injunction. Inutusan din ang mas malalim na investigasyon sa posibleng fraud at falsification. Paglabas ng courtroom, sinalubong si Caspian ng media. Sir Caspian, ano pong masasabi niyo sa pamilya ninyo na nadamay sa kaso? May galit po ba kayo kay Mr. Darian Sandoval? Papatawarin niyo po ba ang mga magulang ninyo? Tumigil si Caspian sa harap ng microphones. Tumahimik ang lahat. Ang kasong ito, sabi niya, ay hindi lang tungkol sa ownership. Tungkol ito sa mga taong gustong agawin ng pinaghirapan ng iba dahil akala nilang madaling yurakan ang taong nagsimula sa baba. Ang masasabi ko lang, hindi kahinaan ang pagiging tahimik. At hindi porke marunong kang magpatawad, papayag ka ng abusuhin. Pagkatapos noon, umalis siya. Hindi siya diretso sa opisina. Pinuntahan niya ang lumang bahay ng mga lira. Pagpasok niya sa gate, iba ang pakiramdam. Wala nang bisita, wala nang tawanan, wala nang musika. Ang bahay na dati puno ng yabang ay parang biglang tumanda. Sa sala, nadatnan niya si Brigido na nakaupo sa dating kabisera ng hapag, pero mayon ay wala ng otoridad sa itsura. Hawak nito ang lumang litrato ni Caspian noong bata pa siya. Tumayo si Dominga nang makita siya. Namamaga ang mata. Wala ang alahas niya. Wala ang dating porma. Caspian, mahinang niyang sabi.
Dadaan lang po ako. Kukunin ko ang natitira kong gamit. Umakyat siya sa lumang kwarto niya. Halos wala ng isang laman iyon. Ilang kahon na lang, lumang libro at ilang gamit na hindi niya nakuha noong umalis siya. Habang inilalagay niya sa kahon ng natitira, narinig niya ang mabagal na yabag ni Brigido sa pinto. "Anak!" Natigil ang hamak niya. Matagal bago muling magsalita si Brigido. "Hindi ikaw ang walang kwenta." Nanginginig ang boses nito. "Ako ang bulag." Hindi humarap agad si Caspian. "Araw-araw kong inisip ang sinabi ko sa iyo noon na pahiya ka, na wala kang narating. Pero ang totoo, ako ang walang narating bilang ama sa panahong kailangan mo ako." Lumapit si Dominga, umiiyak na. "Wala nang mababawi kong sinabi. Alam ko yun. Wala nang mabubura ang gabing tinawag kitang mas masahalir pa sa pulubi. Anak, patawarin mo ako. Hindi dahil napahiya kami, kundi dahil sinaktan kita sa paraang hindi dapat gawin ng isang ina." Huminga ng malalim si Caspian. Sa loob ng maraming taon, pinangarap niyang hingirin iyon. Ang isang pag-aamin. Ang isang sorry na hindi siya ang kailangang magpaliwanag kung bakit siya nasasaktan. Pero nang dumating na, hindi pala agad gumagaan ang dibdib. Hindi pala ganoon kabilis gumaling ang sugat na paulit-ulit binuksan. Humarap siya sa kanila. Tahimik ang mata niya, pero may lungkot na hindi kayang takpan ng tagumpay. Hindi pa kaya. Sabi niya. Napayuko si Dominga. Si Brigido ay napapikit. "Hindi ko pa kayang bumalik sa dati." Pagpapatuloy ni Caspian, "Hindi ko pa kayang umupo sa pag na iyon na parang walang nangyari. Hindi ko pa kayang tawanan ang alaala ng gabing pinahiya ninyo ako." Tumulo ang luha ni Dominga. "Pero," sabi ni Caspian, "hindi ko rin isasara ang pinto kung matuto kayong kumatok ng may pagpapakumbaba." Napatingin sa kanya si Brigido. "Hindi pera ang kailangan kong makita," dagdag ni Caspian. "Hindi pagyayabang na anak ninyo ako. Hindi paglapit kapag may kamera. Kung gusto ninyong ayusin ito, magsimula kayo sa paggalang sa mga taong dati ninyong minamaliit, kay Manang Iluminada, sa mga rider, sa mga tindera, sa lahat ng taong akala ninyo ay mababa dahil hindi sila bagay sa mesa ninyo." Walang nakapagsalita. Kinuha ni Caspian ang kahon. Bago siya lumabas, huminto siya sa tabi ni Manang Iluminada na tahimik na umiiyak sa may hagdan. "Toto," sabi nito, "sana isang araw gumana rin ang puso mo." Hinawakan ni Caspian ang kamay niya. Sana nga Manang. Paglabas niya ng bahay, hindi na siya ang anak na nagmamakawang makita ng pamilya. Hindi pa siya lubusang malaya sa sakit, ngunit may kakaibang gaan sa bawat hakbang dahil sa unang pagkakataon, hindi na siya umalis bilang tinakwil. Umalis siya bilang taong marunong nang magtakda ng hangganan sa mga taong minsan niyang tinawag na tahanan. Maraming tao ang nag-akala na matapos niyang mapatunayan sa korte na kanya ang hirayalu, matapos niyang mapahiya ang mga taong nagtangkang agawin ng pinaghirapan niya, at matapos humingi ng tawad ang kanyang mga magulang, magiging maayos na agad ang lahat. Akala ng iba, sapat na ang isang paghingi ng tawad para gumaling ang sugat. Akala nila kapag narinig na ng anak ang salitang sorry, kustang mabubura ang mga gabing umuwi siyang basang-basa sa ulan na walang yumakap sa kanya, ang mga hapunang siya ang naging katatawanan, at ang mga taong dapat unang naniwala sa kanya pero sila pa ang unang tumalikod. Ngumit hindi ganon ang totoong buhay. May mga sugat na hindi na dumudugo pero kumikirot pa rin kapag nadadampian ng alaala. Isang taon ang lumipas matapos ang kasong isinampa ni Osric Villamayor at Attorney Florencio Magtabog na hindi pa man tapos ang lahat ng legal proceedings, malinaw na ang direksyon ng laban. Nahaharap na si Osric sa kasong fraud at falsification, habang si Attorney Florencio ay iniimbestigahan ng legal board dahil sa paggamit ng peking dokumento. Si Berian Sandoval naman, matapos aminin na siya ang nagbigay ng lumang notebook ni Caspian kay Osric, ay tuluyang iniwan ni Berenice. Hindi siya ikinulong agad, ngunit pinaharap siya sa mga kasong may kaugnayan sa pagnanakaw ng personal property at conspiracy. Ang dating lalaking mayabang sa hapag ng mga lira ay ngayon ay halos hindi makatingin ng diretso sa mga taong minsan niyang minamaliit. Samantala, mas lalo pang lumago ang Hiraya Loop. Hindi ito lumago sa paraang mapang-api, hindi ito lumago sa paraang kinakain ng kita ng maliliit. Lumago ito dahil mas maraming riders ang naniwalang may kumpanyang kayang makinig sa kanila. Lumago ito dahil ang mga karinderya, bakery, lugawan, sari-sari store at maliliit na restaurant
restaurant ay nabigyan ng pagkakataong lumaban sa malalaking negosyo nang hindi kailangang malubog sa fees. Sa tulong ng Singapore at Tokyo investors, nakapagbukas ang Hiraya Loop ng regional hub sa Cebu, Ilo, Davao at Baguio. Pero sa bawat expansion meeting, iisa ang laging paalala ni Caspian, hindi tayo lalago kung may maiiwan tayong gutom. Kung ang kita natin ay galing sa pagod ng rider at tindera, dapat kasama sila sa ginhawa. Si Tavion Arguelles, ang dating rider na minsang nagbiyahe kahit nilalagnat dahil kailangan ng anak niya ng gamot, naging training director ng Hiraya Loop Riders Academy. Noong una, naiilang siyang magsuot ng ID na may nakasulat na director. Kapag tinatawag siyang Sir Tavion, napapakamot ang ulo niya. Pre, malinis ang sabi ni Caspian sa hallway ng office. Parang hindi bagay sa akin tong title na to. Ngumiti si Caspian. Bakit? Sanay ako na, Kuya Rider lang tawag sa akin. Kung kaya mong pangunahan ang daan sa ulan, raya mong pangunahan ang training room. Hindi title ang nagpapabigat sa tao, Tavion. Responsibilidad. Mula noon, inayos ni Tavion ang rider training program. Hindi lang ito tungkol sa pagmamaneho. Tinuruan niya ang riders ng financial literacy, basic customer handling, emergency response, at kung paano magreklamo nang hindi natatakot mawalan ng booking. Sa unang graduation ng academy, nang makita niyang nakatayo ang mahigit 100 riders na may certificate sa kamay, napaiyak siya sa gilid ng stage. Dati, sagi niya sa mikropono, nanginginig ang boses. Akala ko hanggang kalsada na lang ako. Ngayon, ako na ang nagtuturo kung paano lalakad ng mas masila ang iba. Si Nerissa Paho naman, ang may-ari ng lugawang unang naniwala sa obserbasyon ni Caspian, ay nakapagbukas na ng 3 branches. Pero kahit lumaki ang negosyo, hindi niya tinanggal ang simpleng mesa sa gilid ng unang lugawan kung saan libreng nakakakain ang sinumang rider na gutom at kapos. Bakit hindi mo gawing paid promo na lang yan? Tanong minsan ng isang supplier. Napatingin sa kanya si Nerissa habang naghahalo ng lugaw. Hindi lahat ng mabuti kailangang pagkakitaan. Minsan, sapat ng may mabusog. Si Ka Umeltundag naman ay ginawang official maintenance partner ng Hiraya Loop. Ngunit imbis na gawing sosyal ang talyer, pinalatili niya ang lumang karatula at bangkong kahoy sa labas. Ang dinagdag lang niya ay isang maliit na classroom sa tabi kung saan nagtuturo siya ng libreng basic motorcycle repair sa mga kabataang gustong magkaroon ng hanap buhay. Ang makina, sabi niya sa mga estudyante, parang tao rin. Kapag pinabayaan mo ang maliit na sira, lalaki. Kaya habang maaga, alagaan mo. Madalas kapag naririnig iyon ni Caspian, pakiramdam niya hindi lang motor ang tinutukoy ni Ka Umel. Sa kabilang banda, ang bahay ng mga lira ay ibang-iba na. Wala na ang dating handaan. Wala na ang mga bisita, ang dala ay papuri kapag may makikinabang at chismis kapag may maibabagsak. Si Dominga Lira, na dati ay halos linggo-linggo na sa civic luncheon, ay mas madalas nang manatili sa bahay. Hindi dahil ayaw niyang limabas, kung hindi dahil hindi na niya kayang isuot ang dating mukha ng babaeng perpekto ang pamilya. Sa kusina, minsan niyang tinulungan si Manang Iluminada maghiwa ng gulay. Hindi sanay ang mga kamay niya. Mabagal siya at ilang beses halos nahiwa ang daliri. "Ako na po, Ma'am Dominga," sabi ni Manang Iluminada. "Hindi. Matagal kitang pinagtrabaho nang hindi man lang inisip kung pagod ka na. Hayaan mong matuto ako." Napatingin sa kanya si matanda. Hindi agad ito nagsalita, ngunit may bahagyang lambot sa mga mata. "Hindi kailangang biglaan, Ma'am." "Alam ko, pero kailangan kong magsimula kahit nakakahiya." Si Brigido naman ay nagsimulang tumulong sa Hiraya Loop Foundation sa accounting workshops para sa maliliit na tindera at vendors. Nang una, nanginginig ang boses niya sa harap ng mga taong dati ay malamang minamaliit niya. Hindi niya alam kung paano magsisimula. Sa isang maliit na covered court sa Tondo, nakaharap niya ang 20 tindera at karinderya owners. Naroon si Caspian sa likod, tahimik na nanunood. Hindi siya pumunta para palakpakan ang ama niya, kundi para tignan kung totoo ang pagbabago nito. Huminga ng malalim si Brigido. "Magandang umaga," sabi niya. "Ako si Brigido Lira. Matagal akong nagtrabaho sa bangko at matagal ko ring inakala na mas alam ko ang buhay kesa sa mga taong araw-araw lumalaban sa palengke, karinderya at kalsada. Nagkamali ako." Nagtinginan ng mga tao. Ipinagpatuloy niya. "Ngayon, hindi ako nandito para magpanggap na mabait. Nandito ako para magturo ng simpleng accounting na sana'y makatulong sa inyo.
At kung may matututunan ako mula sa inyo, mas mabuti. Mula sa likod, tahimik na nakatingin si Caspian. Hindi yun sapat para burahin ang nakaraan, ngunit yun ang unang pagkakataong nakita niyang yumuko ang pride ng ama niya, hindi sa harap ng mayayaman, kundi sa harap ng mga taong dati nitong hindi pinapansin. Si Berenice naman ay nagbago rin. Hindi madali ang pagbagsak ng image niya. Sa ospital, naging usap-usapan siya. May mga pasyenteng nakakilala sa kanya mula sa viral video. May mga nurse na naging malamig sa kanya. Ngunit imbis na magtago, pinili niyang gamitin ang natitirang lakas para gumawa ng tama. Itinatag niya ang Hiraya Mobile Clinic, katuwang ng foundation. Buwan-buwan naglilibot sila sa rider hubs para magbigay ng libreng check-up sa riders, asawa, anak at magulang nito. Noong unang mission, nakita niya si Tavion na kasama ang anak nitong si Miko, masigla na ngayon dahil tuloy-tuloy na ang gamutan. Doc Berenice, salamat sa check-up ng anak ko. Napayuko si Berenice. Ako ang dapat magtasalamat. Binigyan niyo ako ng pagkakataon na gumawa ng tama. Hindi madali yon, pero mas okay na yung gumagawa kaysa puro sorry lang. Tumanggi si Berenice at sa unang pagkakataon, hindi siya nasaktan sa tuwirang salita. Tinanggap niya iyon. Ngunit kahit nagbabago na ang lahat, nanatiling maingat si Caspian. Hindi siya agad bumalik sa bahay ng mga lira. Hindi siya nakipaghapunan ng parang normal ang lahat. Kapag nagpapadala ng pagkain si Dominga, tinatanggap niya pero hindi siya agad tumatawag. Kapag may mensahe si Brigido tungkol sa foundation workshop, sinasagot niya ng maayos, ngunit hindi mahaba. Kapag tinatawag siya ni Berenice, minsan sinasagot niya, minsan hindi, depende sa bigat ng araw. Hindi niya pinaparusahan ang pamilya. Pinoprotektahan lang niya ang sarili niya. Isang gabi, nasa opisina siya nang pumasok si Sibella. Wala na siyang dalang urgent report, isang simpleng folder lang at 2 basong kape. Sabi niya, may request po ang Foundation Committee. Ano yun? Gusto po nilang gawing community celebration ng 2nd anniversary ng Hiraya Loop Foundation. Hindi hotel, hindi convention center. Mas personal daw po. Napatingin si Caspian. Saan nila gustong gawin? Saglit na nag-alangan si Sibella. Sa lumang bakuran daw po ng bahay ng pamilya ninyo. Pero kung hindi kayo komportable, kanino galing ang suggestion? Kay Manang Iluminada po. Tahimik si Caspian. Kinabukasan, pinuntahan niya si Manang Iluminada sa Foundation House kung saan ito ngayon tumutulong bilang caretaker para sa mga anak ng riders na may after-school support. Manang, sabi ni Caspian, bakit sa bahay pa namin? Ngumiti ng malungkot ang matanda. Kasi Toto, doon ka pinahiya. Baka panahon na para doon ka rin makita ng tama, hindi para magyabang, para palitan ng alaala. Paano kung hindi ko pa kaya? Hindi mo kailangang pilitin. Pero minsan, ang sugat hindi gumagaling dahil iniiwasan lang nating tingnan. Matagal na nag-isip si Caspian. Sa huli, pumayag siya. Dumating ang araw ng foundation anniversary. Hindi marangya ang setup. Sa bakuran ng mga lira, may mahabang mesa, simpleng ilaw, monoblock chairs at maliit na stage. Naroon ang mga riders, merchants, mechanics, employees, foundation volunteers at ilang pamilya ng mga natulungan ng Hiraya Loop. Naroon sina Tavion, Nerissa, Kaomel, Doña Celestina, Sibella, Avelino, Mireya, Mang Rodel, Manang Iluminada, Berenice, Brigido at Dominga. Wala ang mga dating sosyal na bisita. Wala si Corvina. Wala ang mga taong palakpak lang kapag may pakinabang. Nang magsimula ang programa, hindi agad nagsalita si Caspian. Pinaupo niya sa unahan ng mga riders at vendors. Para sa kanya, sila ang unang dapat makita. Isa-isang nagbigay ng testimonyo ang mga natulungan ng foundation. Isang single mother na may maliit na tapsilogan ang nagsabing hindi nagsara ang negosyo niya dahil sa Hiraya Loop. Isang rider ang nagkwento na nakapag-opera ang asawa niya dahil sa emergency fund. Isang binatang dating tambay ang nagsabing natuto siyang magkumpuni ng motor dahil kay Kaomel. Sa bawat kwento,
mas lalong bumibigat at gumagaan ang puso ni Caspian ng sabay. Pagkatapos, hindi inaasahang tumayo si Brigido. Hawak niya ang mikropono at halatang kinakabahan. Si Caspian ay napatingin sa kanya. Marami sa inyo, simula ni Brigido, ang nakakakilala kay Caspian bilang founder ng Hiraya Loop, bilang president, bilang taong tumulong sa inyo. Pero ako, matagal kong hindi nakilala kahit anak ko siya. Natahimik ang bakuran. Naminginig ang kamay ni Brigido, ngunit ipinagpatuloy niya. Noon, akala ko, ang dangal ay nasa posisyon. Akala ko ang halaga ng tao ay nasa titulo, sa suot, sa kotseng dala, sa lamesang inuupuan. Kaya nung makita ko ang anak kong nakasuot ng rider jacket, helmet sa kamay, motor sa labas, hindi ko nakita ang sipag niya. Hindi ko nakita ang tapang niya. Nakita ko lang ang sarili kong kapalaulan. Napayuko si Caspian. Sa harap ng marami, pinahiya namin siya. At sa harap din ng marami, gusto kong sabihin ito. Anak, ako ang dapat nahiya sa sarili ko. Napaluha si Dominga. Tumayo rin siya at kinuha ang mikropono mula sa asawa. Caspian, sabi niya, hindi niya na itinago ang pag-iyak. Hindi ko hihinging nakalimutan mo ang sinabi ko. Hindi ko hihinging na bumalik tayo sa dati dahil ang dati ay puno ng pagkakamali namin. Ang hihingin ko lang ay pagkakataong patunayan araw-araw na kaya kitang mahalin ng hindi ka ipinagyayabang, hindi ka ginagamit, at hindi ka sinusukat ng tingin ng ibang tao. Tahimik ang lahat. Dahan-dahang tumayo si Caspian. Hindi siya nagmadali. Sa bawat hakbang papunta sa stage, parang kasama niyang lumalakad ang batang minsang umalis ng bahay na may sugat ang puso, ang rider na umuwing basang-basa, ang binatang sinabing walang narating, ang anak na matagal naghintay na makita. Huminto siya sa harap ng kanyang mga magulang. Hindi niya alam kung sapat na ang sandaling iyon para matawag na pagpapatawad. Hindi niya alam kung kinabukasan ay hindi na siya masasaktan, pero alam niyang sa unang pagkakataon, hindi na pride ang naririnig nila sa kanya. Pagsisisi. Totoong pagsisisi. Inakap niya muna si Dominga. Napahagulgol ang ina niya sa dibdib niya. Anak, paulit-ulit nitong sinabi. Patawad. Sumunod niyang inakap si Brigido. Matigas pa rin ang katawan ng ama niya sa unang segundo, parang hindi sanay. Ngulit ilang sandali pa, bumigay din ito at umiyak na parang matagal-matagal pinigilan ang bigat. Hindi na natin maibabalik ang nawala, pero pwede pa nating ayusin ang mga araw na natitira. Nagpalakpakan ng mga tao, hindi dahil sa drama ng yaman, hindi dahil sa limousine, hindi dahil sa board meeting, kundi dahil nasaksihan nila isang pamilya na hindi perpekto pero sinusubukang bumangon mula sa pagkakamali. Sa dulo ng programa, simple lang ang hapunan. Lugaw mula kay Nerissa, tinapay mula sa partner bakery ni Mireya, kape mula sa maliit na vendor na tinulungan ng Hiraya Loop. Nakaupo sa iisang mahabang mesa ang mga riders, negosyante, doktor, mekaniko, kasambahay, dating bank manager, at company president. Wala nang pinakatuktok, wala nang pinakababa. Habang kumakain, lumapit si Manang Iluminada kay Caspian at inabot ang isang maliit na plato ng pastilas. Naalala mo pa? Tanong nito. Napangiti si Caspian. Unang negosyo ko. At unang beses kang ngumiti ng parang sigurado kang may mararating ka. Sabi ng matanda. Tinanggap ni Caspian ang pastillas. Sa malayo, nakita niya si Tavion na tinuturuan si Brigido gumamit ng rider app. Nakita niya si Dominga na tumutulong kay Nerissa mag-abot ng pagkain. Nakita niya si Verenice na kinakausap ang anak ni Tavion tungkol sa school. Nakita niya si Kaomel na tumatawa habang may batang sumusubok magbuhat ng toolbox. Nakita niya si Sibela na tahimik na nakamasid, may bahagyang ngiti sa labi. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, ang bahay ng mga lira ay hindi na parang kulungan ng inaasahan. Parang tahanang nagsisimula pa lang matutong magmahal ng tama. Hindi naging perpekto ang buhay ni Caspian pagkatapos noon. May mga araw pa ring bumabalik ang sakit. May mga sandaling kailangan niyang lumayo upang huminga.
Ngunit hindi na siya ang dating anak na naghihintay ng permiso para mahalin ng sarili. Natutunan niyang ang dignidad ay hindi ibinibigay ng apelyido. Hindi rin ito nakukuha sa posisyon, yaman o palakpak ng tao. Ang dignidad ay nasa taong marunong tumayo kahit tinakwil, marunong lumaban ng hindi nananapak, at marunong magpatawad ng hindi hinahayaang abusuhin muli. At kung may isang bagay mang hindi na muling kinalimutan ng lahat ng nakakilala sa kanya, iyon ay ito. Ang dating food delivery rider na pinahiya sa sariling bahay ay hindi yumaman para ipamukha sa mundo na mali sila. Bumangon siya para patunayan na kahit gaano kababa ang tingin ng iba sa iyo, hindi nila kayang ibaba ang halaga mo kung ikaw mismo ay hindi susuko sa sarili mong pangarap.